Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, sci-fi film na tinatawag na Brave Storm. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Christian Alamo, Confused Mountains, Aldrich Vargas, Senyorito Carlo, Joshua Tobianose, Jonil Mampusti, Christopher Kismundo, John R.D. Nombre from Kabangkalan City, Negros Occidental, John Richmond Cadelinia from Isabela Province, Reyeng Ada Simbajon from Maasin Iloilo, Roger Losigro from Dasmariñas Cavite, Stephen the Goat of All Time Curry from Proxima Sanctuary. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong taong 2050, nasakop na ng mga alien ang mundo pero hindi pa rin sumusuko ang sangkatauhan sa pakikipaglaban. Isang lalaki na ang pangalan ay Koji ang tumatakbo habang iniiwasan ang mga pag-atake ng alien kasabay ng pagnanakaw niya ng napakahalagang impormasyon mula sa kalaban. Bago pa siya makalayo, natutukan siya ng isang missile na agad pumutok at tumilapon siya sa malayo. Pero sa kabutihang palad, nakabangon agad si Koji at mabilis na nakatakas mula sa labanan. Samantala, abala ang kanyang mga kaibigan sa paggawa ng plano para matapos ang nakakatakot na digmaan. At ang kanyang kapatid na si Haruka, gamit ang psychic powers, ay nararamdaman ang presensya ni Koji. Mabilis siyang pinapasok ng mga tao, dahil sa wakas ay nakuhang ni Koji ang pinakamakapangyarihang teknolohiya ng mga alien. Pero kahit nasa kanila na ang disenyo ng kalaban, hindi pa rin sapat para talunin ang mga ito, dahil halos ubos na ang sangkatauhan. Ang tanging pag-asa na lang nila ay bumalik sa nakaraan at pigilan ang pagsalakay bago pa man ito magsimula, kaya agad silang nagbukas ng portal papunta sa nakaraan. Napilitan si Koji na magpaalam sa kanyang mga kaibigan bago siya tumalon sa pinto kasama ang kanyang mga kapatid. Sa kabilang dako, noong taong 2013, isang siyentipiko na nagngangalang Kenichiro ang abala sa paggawa ng kanyang thesis. Bigla siyang nabigla nang may bumukas na portal mismo sa loob ng kanyang bahay. Gulat na gulat siya nang makita ang mga estranghero na biglang lumitaw mula sa hangin at agad niyang tinanong kung paano sila nakarating doon. Narinig ito ni Koji at mabilis na inutusan ang kanyang kapatid na si Kozo na i-scan ang siyentipiko para siguraduhin hindi ito isang alien na nagkukunwari. Nang makumpirmang ligtas ito, ipinaliwanag nila na sila ay mula sa hinaharap at kailangan nila ang siyentipiko para gumawa ng sandatang magtatapos sa darating na digmaan. Lumipas ang 5 taon, isang binatang nagngangalang Ken ang naging isang profesional na boksingero. Pero imbes na lumaban sa malalaking torneo, mas pinipili niyang kumita sa mga ilegal na underground boxing arena. Kitang-kita ang husay niya bilang manlalaban nang harapin niya ang mas malaking kalaban. Mabilis niyang naiwasan ang mga suntok at natamba ang kalaban sa isang malakas na tira. Sa halip na kunin agad ang bayad, pumayag pa siya sa isa pang laban. Hindi niya alam na pinapanood na pala siya ni Koji mula sa mga manunood. Humarap si Ken sa ikalawang kalaban, na hindi naman siya gaanong nabighani sa itsura nito. Sunod-sunod na suntok agad ang pinakawalan niya, pero laking gulat niya nang hindi man lang tinablan ang kalaban at ngumiti lang ito. Doon agad na pagtanto ni Koji na mga alien ang kaharap nila. Bigla namang gumanti ng malakas na atake ang kalaban at tumilapon si Ken. Nagulat ang buong crowd sa nangyari. Habang walang tigil na binugbog ng kalaban si Ken, ginagawa siyang parang punching bag na walang kawala. Sa huli, natamba si Ken sa sahig at doon na siya pinagsusuntok ng halimaw. Tumakbo ang kaibigan niya para tulungan siya at sinunggaban ang kalaban sa leeg. Pero laking gulat nila nang magpakita itong isang robot na nagtatago sa balat ng tao. Agad nitong pinatay ang kaibigan ni Ken sa harap mismo ng lahat. Dito tuluyang nagalit si Ken at buong puwersa niyang sinugod ang kalaban, tinanggal ang ulo nito at winasak ang android. Nagsitakbuhan ang mga tao matapos makita ang nakakatakot na pangyayari, pero may 3 misteryosong lalaki na hindi umalis. At nakilala ni Kozo na sila ay mga alien na nakatago sa anyo ng tao. Agad na, sumugod ang mga kalaban kay Ken at dinakip siya, tinutukan pa ng laser sa mukha para tapusin na siya. Pero sakto namang dumating si Koji at pinagbabaril ang mga kalaban. Dahil dito, nakatakas si Ken at dali-daling tumakbo pababa, hindi niya namalayang may mas marami pang nilalang na alien ang humahabol sa kanya. Hanggang sa nap-corner siya ng isang nakakatakot na halimaw na nagumpisang ipakita ang tunay nitong anyo, handang tapusin ang kanyang buhay. Agad na sinagip si Ken ng isang sasakyan na minamaneho ni Kozo, at sinabi nito, sumakay ka na kung gusto mong mabuhay. Mabilis silang tumakas mula sa lugar, habang ipinaliwanag ni Kozo
know na dapat sana ay doon napatay si Ken pero nagawa nilang baguhin ang hinaharap gaya ng kanilang plano. Ang hindi nila alam, sinusundan na pala ang kanilang sasakyan. Samantala, isang android ang nag-imbestiga sa nangyari at agad ipinasa ang datos sa isang misteryosong nilalang. Lumabas na ang alien na ito ay mula sa isang lahi na tinatawag na Killjoys. Siya ang utak sa buong plano. Sa kanyang base, nakapagsugawa na siya ng isang napakalaking hukbo ng mga clone para sakupin ang mundo at nagtayo pa ng higanteng robot para lipulin ang sangkatauhan. Samantala, nakarating na sina Koji at ang grupo sa kanilang hideout. Doon ipinaliwanag nila kay Ken na galing sila sa hinaharap. Sinabi rin nila na ang mga sumubok pumatay sa kanya ay mga alien, dahil isa siyang malaking banta sa kanilang plano. Hindi agad makapaniwala si Ken sa mga sinasabi nila, kaya napilitan si Haruka na gamitin ang kanyang psychic ability. Ipinasa ni Haruka ang isip ng lalaki sa kanyang alaala, kung saan halos ubos na ang buong sangkatauhan. Sinabi niya kay Ken na magiging ganoon din ang kinabukasan niya kung hindi nila mapipigilan ang higanteng robot na itinayo ng mga alien. Ang makinang iyon ay tinatawag na Black Baron, isang napakalakas na sandata na may kakayahang baguhin ang mundo. Naglalabas ito ng gas na kayang langhapin ng mga alien pero ikamamatay naman ng tao sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkaraan, dinala ni Haruka si Ken sa laboratorio kung saan nila binuo ang isang higanteng robot mula sa disenyo ng mga alien na ninakaw ni Koji. Tinawag nila itong Red Baron. Ipinaliwanag nila kay Ken na matatapos ang robot ng mga alien sa loob ng 3 taon, kaya kailangan na siyang magsanay ngayon pa lang. Gagamitin niya ang karanasan niya sa boxing para maging piloto ng Red Baron. Ngunit bago matapos ang kanilang usapan, biglang tumunog ang alarma. Nalaman nilang natunton na ng mga alien ang kanilang hideout. Agad na nakita ng cyborg ng kalaban ang Red Baron na nakatago sa ilalim ng lupa. Ginamit nito ang higanteng laser para wasakin ang robot sa pamamagitan ng pagbutas sa sahig. Nang maramdaman ang panganib, agad nagsuot ng armor si Koji at humarap sa kalaban. Samantala, pinapagana na ng doktor ang Red Baron para makapagtakas sila. Nang makalabas si Koji sa ibabaw, agad siyang bumaril sa mga kalaban. Pero mabilis siyang sinalakay ng cyborg at nakuha nito ang upper hand. Nagpumilit si Koji na lumaban pero hindi nakatugma ang kanyang armor sa lakas ng kalaban. Tinapon siya sa pader at binaril ng direkta, dahilan para dumanas siya ng matinding sakit. Kasabay nito, natapos na ng doktor ang paghahanda ng Red Baron. Pinayuhan niya ang iba na sumakay agad sa robot, ngunit kailangan niyang may one para i-guide ang launching system upang makaligtas ang kanyang mga kasamahan. Maya-maya, bumukas ang hatch sa bubungan. Nakasakay na ang lahat sa Red Baron, at si Ken ang umupo sa pilot seat para sa kanyang unang pagsubok. Unti-unting lumutang ang Red Baron at sumabog ang bubungan ng gusali habang umaangat. Nakita ni Koji na papalayo na ang robot, kaya dali-dali siyang tumakbo at sa huling sandali ay nakahawak siya sa makina bago ito tuluyang lumipad. Sumirit sila paitaas, tumagos sa kalangitan, at dahil sa cloaking device ng robot, tuluyang nawala sila sa radar ng kaaway. Nakahanap sila ng matibay na kablihan sa isang masukal na kagubatan, kung saan itinago nila ang Red Baron. Pero si Ken ay litong-lito pa rin kung paano pipigilan ang pananakop ng mga alien. Sa kabutihang palad, gumawa si Dr. Kenichiro ng isang AI version ng kanyang sarili na nakapaloob sa interface ng Red Baron. Siya ang magiging tagapagsanay ni Ken sa pagpapatakbo ng robot. Sa kanilang gulat, iminungkahi ng AI na pumunta muna sila sa buwan dahil mas madali ang training doon sa mababang gravity at mas ligtas din sila mula sa pagtunton ng kaaway. Di nagtagal, naramdaman ng grupo ang pagyanig sa gusali. Agad silang lumabas at nakita nilang muling umaangat ang Red Baron papuntang kalangitan. Samantala, nakabalik na ang cyborg ng alien sa kanyang base. Doon nabunyag na nahuli na rin nila ang doktor. Mas masama pa, nakuha rin ng mga alien ang blueprint mula sa hinaharap, dahilan para matapos agad nila ang Black Baron ng mas maaga kaysa inaasahan. Mabilis nilang pinakilos ang higanteng robot at naghanda sa pagsalakay para lipulin ang sangkatauhan. Pero hindi nila alam, tuloy-tuloy ang matinding training ni Ken sa Red Baron, iniangkop ang kanyang reflexes sa higanteng makina. Maya-maya lang, nagulat ang mga mamamayan ng Tokyo nang makita nilang may dalawang napakalaking bakal na nilalang na tumatawid sa ilog. Agad itong napabalita sa TV, at nakarating kina Kozo at Koji. Doon napagtanto ni Koji na muling nagbago ang hinaharap, kaya wala siyang choice kundi lumaban mag-isa laban sa Black Baron. Sa kabutihang palad, nakagawa ng bagong armor ang kanyang kapatid na mas makapangyarihan kaysa dati. Kasabay nito, natanggap din ni Ken ang masamang balita mula sa mundo. Napagtanto niyang kailangan na niyang bumalik agad sa Earth. Di nagtagal, sumulpat na ang Black Baron sa ibabaw ng lupa na parang isang higanteng kaiju. Winasak nito ang mga gusali at nagdulot ng lagim sa buong syudad. Mabilis na kumilos ang militar, nagpalipad ng fighter jet
jets at nagpakawala ng maraming missile. Pero walang bisa ang lahat dahil binaril lang ng laser cannon ng Black Baron ang mga eroplano at tila parang mga insekto lang ang winasak. Pagkatapos, ginamit ng Black Baron ang rocket booster nito at lumipad papunta sa kalsada ng syudad. Habang papalapit sa kabisera, winawasak nito ang lahat ng madaanan, nag-iiwan ng napakalaking pinsala. Pero sakto namang naroon si Koji sa isang kalapit na gusali, suot ang kanyang bagong armor, handang lumaban. Agad na tumalon si Koji paitaas at bumagsak diretso sa katawan ng kalaban, sinisikap niyang magdulot ng matinding pinsala sa higanteng robot. Dahil dito, napilitang gumanti ang Black Baron, habang desperadong kumakapit si Koji. Pero mabilis siyang sinunggaban ng robot at ibinagsak sa isang gusali, dahilan para tuluyang malaglag siya sa lupa. Bago pa siya tapusin ng halimaw na makina, biglang dumating ang sunod-sunod na missile na tumama sa kalaban. At doon na nagpakita ang Red Baron, handang iligtas ang sangkatauhan mula sa tiyak na pagkalipol. Sinamantala agad ni Ken ang pagkakataon at nagpakawalan ng mas marami pang bomba sa katawan ng alien robot. Malalakas na pagsabog ang humanig sa paligid, habang inihahanda ng Red Baron ang sarili para lumaban na parang isang boksingero. Kasabay nito, muling hinarap ni Koji ang cyborg na alien. Pero ngayon, handa na siya. Mabilis silang sumugod sa isa't isa at nagsagupaan ng matitinding suntok. Sa pagkakataong ito, nakalamang si Koji at napalipad niya ang kalaban palayo. Napilitan ng cyborg na ilabas ang kanyang sandata at nagpakawala ng sunod-sunod na bala, pero mabilis na naiwasan lahat ni Koji at tuluyang naputol pa ang braso ng kalaban. Sinipa niya ito ng malakas at binuhusan ng walang katapusang bala hanggang tuluyang madurog ang cyborg. Samantala, patuloy ang sagupaan ng dalawang higanteng robot na halos lumilikha ng lindol sa bawat suntok. Ngunit mas mabilis ang reflexes ni Ken na ilagan ng Red Baron ang mga atake at nakapagpatama siya ng isang napakalakas na suntok na nagpa-atrid sa kalaban. Sinamantala ng tao ang pagkakataon at sunod-sunod na pinuruhan ang robot ng alien. Pero biglang bumaliktad ang laban ng i-activate ng kalaban ang shield nito na agad nagpawalang bisa sa lahat ng atake ng Red Baron. Patuloy na naitulak pa atras ang Red Baron habang tuluyang nagiging walang saysay ang lahat ng kanyang pag-atake. Napansin ng AI ang nangyayari at ipinaliwanag kay Ken na ang pinagmumulan ng lakas ng kalaban ay nanggagaling sa isang generator na nakatago sa kanilang base. Kailangan itong sirain para mawala ang shield ng Black Baron. Sa kabutihang palad, ginamit ni Haruka ang kanyang psychic ability para mag-teleport kasama si Koji papasok mismo sa hideout ng kaaway. Agad silang naghiwalay ng landas. Nakapasok si Koji sa isang higanteng laboratorio na pan ng mga alien clones na nakalagay sa mga container. Bago pa ito mapisa, mabilis niyang kinuha ang kanyang armas at pinagbabaril ang lahat ng incubators. Malalakas na pagsabog ang naganap at tuluyang nadurog ang lahat ng clone sa loob. Samantala, nakaharap din ni Haruka ang ilang nakakatakot na halimaw. Pero kalmado niyang hinugot ang kanyang espada at sa isang mabilis na atake ay nadurog ang kalaban. Ngunit agad niyang napansin na napapalibutan na pala siya ng mas marami pang alien na sunod-sunod na nagpaputok ng laser. Mabilis namang na-deflect ni Haruka ang mga ito na parang isang Jedi Master. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong umatake at winasak niya ang lahat ng halimaw, ginawa silang parang alien si Shimi. Samantala, nahanap na ni Koji ang generator. Agad niya itong winasak at kasabay nito, tuluyang nawala ang shield ng Black Baron. Dahil dito, muling nagpakawala ng missile si Ken at matinding pinsala ang natamo ng higanteng robot ng mga alien. Ngunit bago pa matapos ang laban, ibinunyag ng kalaban ang isang nakakapangilabot na sikreto. Ang nagpapaandar pala ng Black Baron ay si Dr. Kenichiro mismo na ginawang alipin ng mga alien. Napilitan si Ken na tumigil sa pag-atake dahil ayaw niyang saktan ang kaibigan niya, habang napilitan naman ang lalaki na panoorin lang ang pagtakbo ng kalaban. Samantala, natagpuan ni Koji ang utak ng mga alien at agad niya itong sinubukang patayin, pero laking gulat niya nang malaman na hologram lang pala ito. Ibig sabihin, hindi talaga nandoon ang alien sa base, kaya't napaisip sila kung saan talaga nagtatago ang kalaban. Buti na lang, natuklasan ni Haruka si Dr. Kenichiro sa loob mismo ng base ng kalaban. Dahil dito, na-realize ni Kozo na hindi ang totoong doktor ang nagpapatakbo ng robot, kundi isang impostor. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-transform ang Black Baron bilang paghahanda para ay terraform ang mundo. Sabi ni Kozo kay Ken, hindi kailanman nasa loob ng robot ang doktor. Dito na na-realize ni Ken na naloko lang siya, kaya pinalakas niya agad ang Red Baron at pinakawalan ito papunta sa ere, diretso sa kalaban. Sa wakas, dumating si Ken sa harap ng alien robot at nagsimulang mag-ipon ng napakalakas na enerhiya, bago pakawalan lahat ng sabay. Matinding pinsala ang tinamo ng Black Baron at tuluyang nawasak ang robot ng kalaban. Maya-maya, nakita ni Ken na ligtas nang nakalabas si Haruka
siya kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Pinuri pa siya ng doktor dahil sa ginawa niya, pero hindi inaasahan ng lahat na nakaligtas pa rin pala ang alien mula sa pagsabog. Dito tinanong ni Koji kung bakit nga ba nila inatake ang mundo. Nakakagulat dahil ang dahilan ng alien ay dahil malapit na raw wasakin ng sangkatauhan ang sarili nito, kaya para sa kanya, wala raw mali kung lipulin ng isang lahi na hindi na marunong magpahalaga sa sariling buhay. Pagkatapos marinig iyon, agad pinatay ni Koji ang alien at sinabing ang kinabukasan ng sangkatauhan ay para sa tao mismo ang magpasya. Sa huli, nagtipon-tipon silang lahat sa Red Baron habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, at nangakong ipagtatanggol ang mundo laban sa mga susunod pang banta, pero ang hindi nila alam, ang mga ginawa nila ay lumikha ng ibang timeline. Ang orihinal na kinabukasan ay hindi talaga nagbago, na ibig sabihin, buhay pa rin ang mga resistance fighters, at dahil dito, posible nang makatawid ang mas matitinding panganib mula sa hinaharap. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.